Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Isang masayang araw po sa inyong lahat. Ako, nasa bakasyon na ho ba kayo? Masayang araw, Nelson? Masayang araw, Jen, at masayang araw sa ating mga kababayan. Sa mampanig po ng mundo kayo naroroon, ha? At anuman pong lagay ng panahon, sana ay okay lang tayo. Welcome po sa Saganang Mamamayan. Ayan, isang espesyal na pagkatanghal po na palatuntunang sa ganang mamamayan. Kayo man na nasa bahay ninyo, nasa resort, nasa bakasyon, nasa abroad, at kung saan-saan pa man. Sana, sabi mo nga, Nelson, okay sila. Okay. Ano ha? Oo. Ayan. At sana ay mayroon kayong krudo na pambiyahe. Naku, yan ang problema. Yan ang problema natin Yan ngayon. ang problema natin dahil ang presyo po ng produktong petrolyo, ayun na, skyrocket di ba? Yun na nga. Umakyat na po ng umakyat, kaya hindi ho natin talaga maiwasan na marami sa ating kababayan, pinili na lang na mag-stay at home. Yan. Itong mahabang holiday. Kasi no choice ha? Hindi pwede ipilit Totoo. Ay, kasi kung gusto mong pumunta kahit dito sa labas lang ng Metro Manila, gagamit ka ng sasakyan, siyempre, krudo at gasolina yan. Totoo. Ini-estimate mo na ngayon, ano? Correct. Magkano kakarga ko? Balikan. Naku po. Naku, stay at home na lang ako, order akong pagkain. Oo, yan pa. Pares lang din ang gastos, di pa ako nahirapan. O kaya kung gusto mong medyo mag-swimming, Yan. batya, labas ang batya natin. Tsaka uso na ngayon yung mga portable pool, ano? Yung Portable na swimming pool. Ano tawag doon? Yung inflatable. Inflatable. Yan. Well, kanya-kanya Ayos na yan. diskarte. Ano? Oo. Kung gusto naman, meron kayong konting budget, obligado tayong dagdagan. Ayan. Kasi dati yung budget mo sa krudo, Nako. sama mo na dyan yung Ala na. pagkain. Kalahati lang. Ngayon, Yung kung ang pinrepair mo dyan ay 2,000, naku, hindi ka na makakauwi. Oo, kasi one way lang yun. nadoble na Yes. At saka kung dati, yung mga pupuntahan mo sa probinsya, pagdating mo sa bahay, nakangiti yan. Oo naman. Pero ngayon, medyo may impaisbin din ng konti. Bakit? Tutuloy ba kayo talaga? Baka naman busy na kayo dyan. Ayun. Huwag na muna kayo tumuloy. Mahirap ang buhay ngayon. Iyon nga. Di ba? Kasi asikasuhin ka pagdating doon Pero sa part po ng ating mga law enforcement agency, ang alam natin meron tayong tinatawag na sumbak, summer vacation sa part po ng mga law enforcement natin para siyempre yung ating mga kababayan na bibiyahe ay una, matulungan. Pangalawa, magabayan. At kung magkaroon man po ng hindi nasang pangyari, ay matulungan sila ng mga otoridad natin, Nelson. Ay, nako. Anyway, sige, wag na natin patigalin. Nasa linya na pala ang ating komunikasyon. Ito, pakinggan niyo pong mabuti, ha? Ang ating mga kaibigan po sa PNP Highway Patrol Group. At pag-usapan natin, ano ba ang mga dapat nating gawin, mga bibiyahe, Luzon, Visayas, Mindanao, at saka yung mga malayuan po ang biyahe. Nasa linya po ng ating komunikasyon si Police Inspector Nadame Malang ng PNP HPG spokesperson. Inspector, napapanood po kayo ngayon sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila, at live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. Magandang araw po, Inspector. Yan po, Kuya Jen and Kuya Nelson at sa lahat po ng ating pong mga kababayan na patuloy po na nakikinig at nanonood po ng ating pong magandang programa. Muli po isang magandang hapon po sa ating lahat. Kamusta na po ang PNP HPG, sir? Well, sa ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin po yung ating pong magandang implementation, lalo tigit po yung ating pong mandato ay patuloy-tuloy pa rin po, Kuya Jen and Kuya Nelson. Sa kabuuan ba ng bansa natin, mga ilan na ang tauhan ng HPG? Sa ngayon po, Kuya Jen, kung hindi po tayo nagkakamali, meron po tayong hindi bumaba sa 1,918 personnel po, Kuya Jen. Ako parang konti ho yun. Kung ang pag-uusapan natin nationwide, sir? Yes, tama po kayo, Kuya Jen. Pero muli po, ito po ay hindi po hadlang
para po sa pagtupad po natin ng ating pong sinumpaang tungkulin, lalo tigit po no, sa mandato po ng inyo pong tagapagbantay sa ating pong mga highways. Nabanggit na rin niya yung mandato, no? Siguro malinawan din natin, kasi minsan lang na din naman natin ma-interview ang PNP HPG. Totoo. Ano po ba ang mandato ng PNP Highway Patrol Group? Kapag ka po ba hindi na highway, ano na, side street, Oo. looban na, hindi na kayo pwede rito, highway lang kayo eh. Sir. Well, Kuya Nelson, no, napakagandang tanong po niya, no. Ang core mandate po kasi no ng inyo pong PNP HPG, unang-una po diyan no, yung ating pong enforcement po ng traffic laws and regulations na kung saan lahat po no, na nakabilang sa ating pong Republic Act 4136 or yung tinatawag po nating Land Transportation Office, no, ay siya rin pong pinatutupad ng inyong pong PNP HPG. Sa isang banda din po, no, pinopromote din po natin yung ating pong road safety. Katlo po dyan, no, yung ating pong paglaban sa anumang pong uri po ng krimen dito po sa ating pong mga national highways, including po dyan yung mga carnapping, Ayun. highway robbery, at yung mga hijacking po natin din and other crimes involving po ng mga motor vehicle. Tayo po yung tinatawag po natin diyang OPR or yung tawag po dyan is Office of the Primarily Responsible or Responsibility. At kasama rin po dyan, no, nakabuntot po dyan yung nabanggit natin kanina, yung supervision and coordination po ng traffic enforcement together with any traffic enforcement agencies ng ating bansa, including na po dyan yung Land Transportation Office, yung MAMADA or MMDA. At syempre po, no, yung ating pong yung bago po yung ating pong verification sa ating pong motor vehicle clearances functions, Kuya Nelson. Ayun. So, ibig sabihin, lahat ng mga insidente involving ang sasakyan ay pwede nyong kasali kayo, ika nga, sa pagpapatupad. Kung ano man ang mga batas na nakapaloob sa mga ito. Ano po kayo, Kuya Nelson, no? Pero higit po, no, meron po kasi tayong tinatawag na traffic enforcement unit sa ating po mga PNP local unit. Correct. Na siya naman ding nangangalaga para po sa kanila po mga jurisdiction or mga nasasakupan. Apo. Pero kapag ito po usapin na patungkol po sa ating pong implementation ng Republic Act 10883 or yung tinatawag po nating New Anti-Carnapping Law, yan na po halos pumapasok ang inyo pong tagapagpanday po ng ating pong mga kakalsadahan. Ayun. Ayun, no. Kasi isa sa pangunahing trabaho din no, yung sa anti-carnapping. Bagamat ang iba diyan may mga operasyon, pero talagang isa sa mandato ito ng Highway Patrol Group, di ba, Tiniente, no? Yes sir, ayun po yung pinakamandato po natin, no, para po din sa kaalaman na rin po ng ating pong publiko, Sir Jen. Teka lang, naalala ko lang bigla, kasi uso ngayon ng biyahe, no? Kapag ka ang isang sasakyan ba bibiyahe, kailan ba tayo dapat kumuha ng, lalo kung pupunta ng probinsya, kailan ba dapat kumuha ng clearance sa PNP kung ang kanyang sasakyan ay dadalhin niya sa mga probinsya? Tiniente. Sir Jen, no, lilinawin po natin, hindi po natin kailangan ng clearances, no? Ayun. Para po sa anumang pong transportation, no? Para po pumunta po ang isa pong nating kababayan from one venue or one place to another. Ang binabanggit po natin na clearances ay yung tinatawag po natin motor vehicle clearance na kung saan ang PNP HPG po, no, ang nangunguna at siya rin pong OPR po dyan para po mag-issue ng tinatawag po nating PNP Highway Patrol Group clearance. Ayun, no. So, sabihin, minsan, di ba, kapag ka isang, yung change mo ng ako may-ari, no, lilipat na ako ng probinsya, so mag-change address ako, dun sasama ko yung sasakyan, dadaling ko rin doon. Yun ba mga ganun tagpo, kailangan ko pa ng clearance sa PNP HPG? Yes sir, tama po kayo dyan. Ako sa tulong din po ng Land Transportation Office. Yun nga po yung mga clearances po natin na kung saan kailangan po nating i-update yung ating po mga respective address na kung saan yun po ay hindi na po magtutugma sa bago po ninyang tirahan. Isa din po yan, no, sa kinikater po ng inyo pong PNP Highway Patrol Group. Ayun. Babaguhin yung rehistro. Rehistro pala, yung change address. Yes. Yung change color, hinihingi din ba ng yan? Hinihingi din ba ng clearance, sir? Yes sir, tama po kayo. It includes yung ating pong change of ownerships. Ayan. Kasama po din yan yung change color po ng ating pong mga sasakyan and any
part po or modification ng ating pong sasakyan ay kinakailangan po yan, no, Ganun na pala, no? dumaan po sa ating pong motor vehicle clearance, Sir Jen. Anong dapat kong dokumento na i-ready para hindi na pabalik-balik, sir? Kung ito po no ay sarili po nating sasakyan or tayo po mismo ang rehistradong owner po nito pong ating pong mga sasakyan, kailangan lamang po diyan yung ating pong original po na kopya po no ng certificate of registration at yung ating pong official receipt or yung tinatawag po nating ORCR. Kasama po dyan no, yung ating po mga valid IDs at yung pinipil upan po na form dito po sa ating PNP HPG. Kung ang sasakyan naman din po no, ay hindi po sa atin or tayo po mismo no, ay paglilipatan pa lang po ng ownership nito pong sasakyan po nito, marapat lamang po na dapat maipresenta yung tinatawag po nating deed of sale po na notaryado. At kasama po dyan yung mga nabanggit din po natin mga dokumento kanina. Ayun. Sir, pasensya ka na. Samantalin namin yung pagkakataon na bago natin puntahan yung summer vacation o plan na sumbak. Kasi dito ngayon, sa panahon natin na dami nagbebenta ng sasakyan, maraming bumibili ng sasakyan. Para lang matyak natin, siguro makapagbigay na rin tayo ng mga tip sa ating mga kabayan. Kung bibili ka ng sasakyan, ano bang mga dokumento ang kailangan mong hanapin? At ito ba dapat nyo pang ipacheck muna sa HPG? Baka mamaya kasi may utang pala ito. Yung kanyang yung encumbrance, hindi pala clear ito. Ano bang pwede nyo ibigay na tip sa mga ganyan? Yung bibili at saka nagbebenta ng sasakyan, sir? Po Sir Jen, napakagandang tanong po niyan, no? Oo. Kung tayo po ay bibili po no ng mga segunda manong mga sakyan na usually ayun po ang laging nagiging bentahan po sa ating po mga social media or marketplace po, no? Yan, Marapat lamang po na dapat alamin po natin, Kuya Jen and Kuya Nelson, yung lehitimo po ba ito pong sasakyan po ba nito sa paanong paraan. Kailangan po talaga nating usisain at i-check pong maigi yung mga pinipresenta po sa ating mga dokumento na nabanggit po natin. Unang-una yung ORCR. Kung ito po yung segunda madong sakyan, dapat po kung sino po yung rehistradong owner po or nagmamay-ari po na nakasulat or naka-imprenta dito po sa mga nabanggit po nating dokumento. Ito pong ORCR, dapat yun po mismo no, yung ating di makakausap o kundi man, may mga valid IDs na ipinipresenta rin po sa atin. At dapat lamang din po dyan, no, alam din po natin mismo kung saan hahanapin. Ito po mga registered owner po na ito. Sa isang banda, dapat po rin talaga din dyan, no, kung present pa yung mga certification from the bank institution, kung ito po ba'y nabayarang maigi o hindi. Isang maganda rin pong hanapin pong dokumento po yun para magpatunay or mag-certify doon po mismo sa mga dokumentong ipinipresenta po sa atin. Umiwas po tayo, Kuya Jen and Kuya Nelson, sa mga tinatawag po nating red flags, lalo tigit kung ang value or yung price na binabanggit po sa atin ay masyadong mababa sa mismong price value po nito sa market. Na kung saan, ito nga yung term po natin na too good to be true. To be true, Kuya Jen and Kuya Nelson, no? Ay ginagamit po pang silaw para makapanghikayat at makapangloko po no, ng ating po mga kababayan. Ang laging adlib kasi yan, Nelson. Rush kasi ito mag-abroad na ako o kaya naman aalis na ako. Kaya murang-mura ko ibebenta. Ang presyo talaga niyan 1 milyon Benta ko na sila ng 500,000 para wala na tayong usapan pa. Nung i-check mo, naku, ang dami palang alarma. Di ba, Inspector? Yes, sir. Ayun nga po ang lagi po natin sinasabi, no, para talaga makaiwas nga po sa mga ganito pong uri po ng pang-i-scam, no? Kailangan din sanang makausap din talaga natin yung registered owner po mismo. At mas maganda rin po yan, no, Kuya Jen, no, at Kuya Nelson, na magkaroon ng bentahan na malapit talaga or alam natin kung saan yung bahay mismo ng registered owner. Para at least magkaroon man ng takbuhan or magkaroon man po ng problema sa papel, alam kagad natin kung saan po tayo magtutungo. At kung magkakaroon po ng transaksyon, we do recommend sa pinakamalapit na police station, barangay hall, no? Para at least magkaroon kagad at makita din natin yung integridad ng ating din pong kausap. Usually ba pag ganyan, Inspector, meron akong bibili sa sakyan, tapos may plate number. Bago ako makipagtransaksyon, pwede ko bang ipacheck yan sa HPG kung, sir, pakicheck nyo nga itong plate number na ito kung may alarma.
Pwede ho ba yung ganun? Tungkol naman po no, sa pag-check po ng ating pong or pag-verify po no ng ganito pong uri po ng sistema no. Bawal po yan or limited po yan sa atin po lamang sa PNP HPG. Pero maaari po sila magtungo sa pinakamalapit po na Land Transportation Office kung di po Ayun. nagkakamali ang inyong pong lingkod para po ipa-check kung ito po no ay mayroon pong anuman pong uri po na sangkot po sa krimen. Maaari din po natin ipa-check diyan kung malaman lang din po no, kung ito po ay nakalarma din po sa ating himpilan. Ayun, ganun pala. No? So, mahalaga talaga. Kasi lalo sa panahon ngayon, Nelson, ano? Ang dami ng bumibili, nagbebenta. Siyempre nga, ang ibang option dyan. Gusto nila yung second hand, makakamura-mura ng konti. At saka wala ka nang huhulugan buwan-buwan. Yun nga. Oo. Di ba? Pero ang problema ay sinasamantala ng ibang mga ito sindikato na eh, no? Yes, Oo. oo. May mga ganito ng sindikato, hindi po ba, sir? May mga binabantay na rin po tayo dyan, Sir Nelson, no? Opo. Yun nga po yung lagi nating pinababatid po no, sa ating po mga kabayan. Talagang dapat maging masuri po tayo sa mga katransak po natin, lalo tigit po sa mga bentahan po ng sasakyan at motorsiklo. Huwag po talaga tayo magpakasilaw at magpakatiwala doon po sa binabanggit nating too good to be true ng mga tao. Na kung saan talaga pipilitin po talagang maisalya nila or maibenta yung ganito pong uri po ng mga sakyan na in the end, no, ay magiging sakit ulo po ng ating po mga kababayan. Dati, di ba meron na naging so yung modus operandi na bibili ng sakyan, medyo mura down payment, ano? Tapos ibebenta nila, parang may kakuntsaba sila eh. Siyempre, bili ka, no? Mga 100,000, 200,000. May bibenta mo yung sakyan ng mga kalahating milyon kasi ganun ang presyo. Brand new nga naman. Sabihin mo lang doon sa may-ari, nabili ko lang ito 2 buwan, 3 buwan pa lang eh. Ayun pala, hindi pa tapos Hindi pa pala bayaran. fully paid. Fully paid, ano? Nakaano pa pala sa bangko. Mayroon hong ganung mga modus operandi dati, di ba, Inspector? Yes, Sir Jen, no, yan po yung tinatawag nating pasalo at saka Yun, assume pasalo, balance yes, scheme tama, kung oo. saan, no? Na kung saan ipapa-imprenda lang po no, yung isa pong utang po na sasakyan. So marapat lamang din po no, ang paalala po ng ating pong PNP HPG ay magtungo po no sa bank financial institution kung saan po nakarehistro or ito po yung sasakyan po na to ay nakabilang, Sir Jen. Ayun. So, iba na rin yung mag-double check kaysa nagmamadali talaga. Yes. Oho. Anyway, bago tayo tayo sa summer vacation na. Sige, sumbak na tayo. Sa ngayon po, bakasyon, sumbak. Ano po ang magiging papel ng PNP HPG? Inspector Malang. Sir Jen, muli po no, sa pag-uutos po ng ating pong butihing Chief PNP, Police General Jose Melesio Nartatis Jr., no, at sa bagong talaga po ng Direktor ng HPG, Police Brigadier General Romel S. Batangan, no, ay yung tinatawag po nating Oplan Sumbak 2026, makakasiguro po, no, yung ating po mga kabayan na magkakaroon po tayo ng malawakang operation po dyan, yung tinatawag po nating intensify and strict enforcement po ng ating pong traffic laws. Lalo tigit, no, yung mga kababayan po natin makakalimot, most especially yung mga drunk driving or yung pagmamaneho po na nakainom, yung overspeeding, at mga iba pa pong mga uri po ng mga violation in line po sa ating pong ini-implement na Republic Act 4136 na kung saan no ay ito po yung halos babantayan ng ating pong PNP HPG. Kasama din po dyan no ay sa pangunawa nga po ng bago po natin talagang direktor, binubuo na po din natin din halos yung kung kakayanin yung 24/7 na visibility patrols or yung ating pong HPG visibility patrols sa ating pong mga pangunahing highways na kung saan dito po tayo magko-concentrate lalo tigit po sa mga entries at saka exit points po ng mga alam po nating tourist spot at lagi pong pinupuntahan po ng ating pong mga kababayan. Sa isang banda rin po no, makikita nyo rin po ang inyong po mga PNP HPG, hindi lang din po sa kakalsadaan, kundi din po doon sa mga police assistance centers po natin na kung saan doon po sa mga strategic location po natin inalatag, no? Doon po nila halos malalapitan para po makapagbigay po agad tayo ng police assistance. At sa isang banda rin po, no? Nilatag na rin po ng PNP HPG yung ating pong quick response teams na kung saan sa oras po ng aksidente at mga emergency time, makakapag
bigay kaagad tayo ng agad-agaran pong police assistance, Sergeant. Eh pagka ho ba may nakitang HPG? Kasi ito yung karaniwan dyan, no? Mga bumabiyahe, pag may nakitang SPD, natatakot. Nakakatakot yun pag may violation talaga. May violation. Ay, nakikita ko sa Facebook eh. Pag, may biglang naglilikuan yung mga motor eh. Tapos may bantay doon. Well, Kuya Nelson, no, saka Sergeant, no, sa usapin naman po para po dyan, no, dapat hindi po sila matakot sa ating pong mga kaibigan or sa ating pong tagapag-alaga ng ating pong kakalsadahan, kami po sa PNP HPG. Tayo po ay kaibigan sa lahat ng pagkakataon, no, at wala naman pong ding magnanais na magkaroon ng anuman pong problema sa kakalsadahan. Tayo po na muli ay nag-i-implement lamang po, no, ng ating pong mga batas patungkol po, no, sa ating pong mga kakalsadahan. At nakataon naman na sa ganitong pagkakataon, dito naman marami dyan yung mga nagbabike na marami, mga grupo-grupo, di ba? Yung riders, mga riders, bikers. Yes. Siguro, lalo siguro sa mga hindi nakakaalam, alam ko ang HPG may training sa ganito eh. Yes. Di ba? Di ba sabi mo magte-training tayo? Oo nga, sabi ko, riders, yung Oo. Meron pa ba nung gano'n? Yung parang yung parang tinuturuan yung mga Tsaka magiging parang volunteer ka ng HPG. Ay, may ganun ba? Meron ganun sila, oh. Pakikwento nga, baka parang gusto kong bumili ng bike ngayon eh. Well, ako, Sir Nelson, no, sa Sergeant, no, ang pinatukuyin po ba natin, ito pong tinatawag po nating motorcycle riding course. Yes, yes po, yes po. Hindi po ito, yes, hindi po ito bike, kundi ito po yung motorcycle riding course. No, na kung saan, ito po tuloy-tuloy po no, na isinasagawa po ng inyong pong PNP HPG nationwide. No, na kung saan yung ating pong mga PNP local units together with the newly assigned dito po sa ating pong HPG, no, ay tinuturuan po, no, ng mga tamang pagdisiplina at tamang pagkakaalaman sa paano pong gumamit po ng mga big bikes po natin o yung mga motorcycle. Yes po, Sergeant. Gano'n po katagal yung kurso na ito? Kung di po tayo nagkakamali, Sir Nelson, no, ito po ay hindi po tumatagal sa 45 days para po sa mga regular courses. Apa. At para naman po sa mga executive courses, no, ito po ay hindi po baba sa 18 araw naman po. Ano ang advantage ng bago ka sumabak sa paggamit ng big bike, lalo na kung mga malalayo ang biyahe, ay magte-training ka sa HPG? Well, Kuya Nelson, marapat lamang din talaga din kasi malaman natin kung sa paanong paraan ba tayo mas magiging maayos at maging kapakipakinabang kung hindi natin halos kikilalanin o aalamin talaga kung ano ba yung mga motorsiklo or mga bikes nga, no, yung mga big bikes. Apo. Na hindi natin malaman kung paano ba ito paandarin, ano ba ang magiging revolution nito kapag ito yung minamaneho natin. Ito po, no, ay pinapasok din halos lahat, no, sa ating pong mga seminar at ito nga tinatawag ating training. Apo. At kung saan yung tama rin bang pagliko at ang tama rin bang paggamit ito pong motorsiklo po nito sa anuman pong uri po ng tinatawag po nating train or road na yung ating pong ang tinatawag po natin mga kakalsadahan, no? Kasi may mga iba't iba puri natin kakalsadahan dito. Meron po tayong mabuhangin, asfalto, sementado, na kung saan mas magiging safe ang ating pong rider kapag sila po, no, ay sumakay na dito po sa kanila po mga motorsiklo. Ayun. Maganda, no? Ano ba? Bukod dun sa, siyempre natuto ka, Inspector, no? Tama ba? Pwede siya maging volunteer ng HPG in case na kailangan? Yes, sir. Sa ngayon po, no, yun po yung halos na pinatutupad na po ng PNP HPG na kapag ang isa pong private individual po, no, ay nag-undergo po na tinatawag po nating ganito pong training po, yung tinatawag po na executive motorcycle riding course, no, sila po ay ini-invite na para maging katuwang po natin na maisama dito po sa mga force multiplier po natin. Ayun. Dahil through these individuals po, no, mas matutulungan na po nila tayong i-implement, mapapromulgate yung mga talagang natutunan nila
Lalo Oo. tigit no, yung pagdisiplina po ng ating pong mga sarili sa ating pong mga kanya-kanya pong mga kakalsadaan. At alam mo ba, Nelson, may mga artista na kasama dyan, ha? Sila Matteo Gudicelli. Di ba? Marami ng artista, inspector, di ba, na kasama dito sa grupong ito? Yes sir, tama po kayo. Si Mr. Matteo Gudicelli po no, ay graduate po Yan, sa ating oo. pong Executive Motorcycle Riding Course way back 2019 kung hindi po nagkakamali Oo, ng oo. inyong pong lingkod. Ano ba ang requirement? Baka naman... Baka naman mahirap. Ano? Baka- Kailangan ba may motor? Baka, baka kailangan, gwapo lang. Mga kasing tulad ni Mateo. Oo nga, paano kung kami na? Paano kung kami ang... Baka hindi kami pwede dyan. Kuya Nelson, no? Kuya Nelson, Kuya Jen, no? Ang isa sa mga initial na ating pong requirements po dyan ay dapat we are physically fit, no? Aha. Na Okay. mag-undergo nito pong training or kurso po nito na kung saan kayo po ay mag-undergo po no, ng mga initial medical examination, Ayun. including po yung ating pong x-rays at iba pa pong mga uri po no, ng mga physical examinations. Ayun. So, hindi nakatingin sa looks. Lalaki, babae, pwede. Pwede. Yes sir, tama po kayo sir. Aha. Meron din po tayong mga rider po no ng mga babae or yung tinatawag po natin mga tigers kung tawagin na Ayun. kababaihan po natin. Wala po tayong sinisino po diyan. Ito po ay open po no para po sa mga ating pong kababaihan at ating pong mga kalalakihan. Sino ba ang madaling turuan, Teniente? Yung dati na nagbumotor, yung talagang totally as in first time na nakasampan ng motorsiklo. Sino madaling turuan po? Based po no sa akin pong experience as nag-aaral po ng ganito pong riding course po no, mas madali Oo. po talagang turuan yung mga wala pang alam. Yung mga bago. Ah, ganun Kung saan po. talagang mas na-imprenta po natin sa kanilang mga isipan yung talagang mga do's and don'ts. Ayun. At mas Matigas na kasi ulo, no? naibibigay po natin yung aral po para dito. Ayun. So, hindi pa pala. Ako kasi, Nelson, mula bata, parang may phobia ako sa motor eh. Wag Kaya kayo hindi ko na-experience na... Bibili tayo mamaya. Oh, sige, Kasi sige. mahal na yung gasolina pang 4 wheels. Oo. At least sa motor, medyo matipid-tipid pa yan. Marami na ngayon motor na electric na rin. Ayun ano, ha? Ayun pa. Ayun, oo. oo. Pero, nasabihan nyo na rin kami na mas madaling turuan yung mga bago. Ang ipinagtatako ka, Jen, Oo. sapagka nakikita ko yung HPG na nakabantay dyan sa, ano ba yun yung dyan sa papuntang Quezon na... Ay, Marilake. Marilake, Di ba oh. merong pa kurba doon? Oo. Tapos bawal daw mag-banking doon eh. Oo. Bakit ba bawal mag-banking? Hindi ba mas Talaga napapabangking Oo. talaga. Kasi biglang liko eh. Paligo talaga. Ano ba ang simple lang 'yun pero kasi sa probinsya madaming mga ganung kalsada na pa Parang curve. bitukang manok, sabi nila. Oo. Oh. Ano bang tama na approach sa mga ganon, sir? Well, sa usapin naman din Kuya Sir Nelson no sa Marilake o yung tinatawag nating Marikina, Rizal, Quezon. Laguna, Quezon Highway, kung hindi po tayo Quezon Highway, no? Opo. Ay hindi po kasi siya pang racetrack kung iniisip po ng ating pong mga kababayan no. Aha. Well, ito pong uri po ng daanan to ay tinatawag po nating National Highway. Opo. No, na kung saan may mga limitations po na dapat lamang gawin at gawin po ng ating pong mga kababayan, lalo tigit po ng mga nagbumotor or yung ating pong mga drivers kuno or rider, wherein dahil nga syempre maluwag ang mga kalsadahan, medyo maganda rin ang scene, no, ay nakakalimot na sa paraan yung ating pong mga ini-implement, no, ay ganun na pong binabiolate. So, isa po yan no, din sa mga naging mainit na issues natin last year. Opo. Well, makakaasa naman po yung ating pong mga kababayan na nagbabantay po lagi ang ating pong HPG para po dyan, para maiwasan na yung ano pong uri po ng aksidente or insidente dito po no, sa kahabaan po ng Marilake Highway. Ayan. Nako, napahaba ang aming kwentuhan sa inyo. Teniente, narami tayo na pag-usapan. At least sinamantala namin ng pagkakataon. Sana lagi namin kayo nakakausap para nakapagbibigay tayo ng maraming impormasyon kung ang pag-uusapan ay gampanin po ng Highway Patrol Group. Baka may mensahe po kayo sa ating mga kababayan, Inspector, lalo na po yung mga bibiyahe nating mga kababayan. Thank you po, Sir Jen. No? Muli, ang paalala at panawagan po ng yung PNP HPG,
March 29, tayo po ipapasok na po no, sa season ng ating pong summer vacation 2026. Makakaasa po yung ating pong mga kababayan na naglatag na po ang PNP HPG sa buong bansa ng mga tinatawag po nating mga patrol teams or highway patrol teams nationwide na kung saan ito po ay kanila pong makikita para po i-assist po sila for their or our traffic control and directions purposes. Muli po sa anumang pong uri po ng anumang pong insidente sa ating pong mga kakalsadaan, marapat lamang po na tumawag po sila sa ating pong mga hotline or even yung ating pong unified na hotline po, emergency hotline na 911. They can call it po para po muli makapaglatag po tayo ng ating pong police assistance at sa anumang pong uri po ng carnapping cases or incidents, no, makipagbigay lamang po din sa ating pong himpilan para po kagad tayo ay makapagbigay po kagad ng isang mabilisan pong traffic or police assistance muli po no, sa ating pong mga kabayan. Ayan, maraming pong salamat. Mga kaibigan, ang atin pong nakapanayam, tagapagsalita po ng Highway Patrol Group, si Police Lieutenant Nadame Malang. Marami pong salamat po, Inspector. Mga kaibigan, bahagi pa rin po yan ng ating special na pagtanghal sa araw nito, Nelson. Ano? At mamaya po, meron pa tayong makakapanayam. Yung mga bibiyahe naman sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat at naku, meron pa tayo isang magiging guest mamaya. Ano pa yan? Alam mo ba yung bakawan? Oh, yung mangrove mangrove sa tabing dagat. Meron tayong panauhin mamaya na mga grupo nagpapalaganap nito. Importante yan. Yan, Oo. no? Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo-clock na po. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa always panalo. Pure gold yan, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores, nationwide at laging kumpleto. At meron din pong Pure Gold mobile app para sa mga ayaw lumabas. Pwede kayo mag-order, magpa-deliver via Pure Gold mobile. Ayan. At sa patuloy na laban kontra labok, may bagong proteksyon para sa bawat pamilya. Lion, Tiger, Mosquito, Killer Coil. Isang sindi, tuloy-tuloy ang proteksyon buong gabi. Tangkilikin sariling atin at siguradong may FDA permit. Tandaan niyo po yan ha, siguradong may FDA permit. Nasa tamang timpla at hindi nakakalason. Safe, matibay at sulit sa budget. Tigre sa tapang. Lion! Lion! Sabi niya, Leon sa lakas! Lion, Tiger, Mosquito Killer Coil. Lamok! Tepok! Yun! At mahigit 50 taon na pong nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino. Subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, iisa ang pangalan na mapagkakatiwalaan. Selembed, ang hari ng tibay. Ayan, matapos nating mapag-usapan ang may kinalaman sa land transportation, Nelson. Lipat naman tayo sa sea transportation. Yan. At kung yan po ang pag-uusapan, siyempre, nandiyan ang ating mga kaibigan. Nako, si Ma'am Eunice Monte, namimiss ko na ito. Ayan. Matagal, siguro mga 30 taon ko nang hindi ito nakikita, Nelson. Ano, ha? Ay, oo nga. Naririnig na lang, nakakausap Bata pa natin. huli natin nakita ito. Oo nga, bata. Si Ma'am Eunice Monte, ang tagapagsalita po ng PPA. Mayora, kamusta ka na? Masayang hapon. Masayang hapon, Sir Jen, Sir Nelson. Grabe naman sa 30 taon. Oo nga pala, 25 years old ka pa nga lang pala, no? Hindi naman. Hindi naman. Binubuko natin ang edad. Ayan. Una, kamusta muna mga taga-PPA, Ma'am Eunice? Nako, Sir Jen, Sir Nelson, sobrang busy po ng mga taga-PPA ngayon dahil we're implementing oras. Kaya nga po, dapat kasama niyo rin ako ngayon. But then, eto phone patch lang tayo because ito pong oras, yung ating online assistance registration system. Ito po yung ating pinopromote ngayon, no? Dahil ito po yung bagong system sa PPA. Teka lang, bago natin puntahan yan. Kasi, alam mo naman, ang sobrang mahal na ng produktong petrolyo, no? Paano naman ngayon tumutulong ang PPA para kahit papaano mabawas-bawasan ang konsumo natin ng krudo?
Ma'am Eunice? Nako, I agree nga, Sir Jen, no? Actually, ito nga rin, napakahirap din ng produktong petrolyo, yung mga kababayan natin. At saka tayo mismo, nararamdaman po natin yan. So, isa sa mga nakikita pong solusyon ng PPA ngayon ay nagkaroon po tayo ng piso terminal fee o Piso? yung mga pangproduktong agriculture. Opo, tama po yan. Yung mga truck, Sir Jen, na nadaan sa mga pantalan bilang tulong na rin, no, sa ating mga kababayan. Nagpatupad po si PPA General Manager Jason Tiago na piso na lang yung terminal fee na babayaran from 200 plus to 600 plus. No? Malaking tulong din po yun dahil lahat po ito ng agrikulturang produkto. So, kunyari po, yung mga truck na may sakay na bigas, mais, Opo. at saka yung mga meat, poultry products, raw and unprocessed, lahat po yan, piso na lang po yung terminal fee. At talaga, so as in piso talaga, wala nang mga added, add-on, taxes, etc., etc.? Naka, wala naman po. Sa iba ata po yung may mga add-on. Oo nga. Kasi sa aeroplano, di ba ganun na? Piso fare yung sinasabi mo. Baka kasi pero bakit? Ito terminal fee. Oo. Bakit ginawa pang piso? Di ba ginawang libre na lang kung agricultural products naman pala, Ma'am Eunice? Ay, nako, ito po kasi syempre dumadaan pa rin, no, sa Board of Directors. Saka po, ito Ayun. po, medyo marami ring pinagdadaan nito bago mag-come up with a solution. Kasi tandaan po natin, ang PPA ay hindi naman umaasa sa national government, no? Ito Opo. po umaasa sa mga income lang and saka sa yan, yung mga terminal fee po. So, at least within the 6 months po, habang bumabangon ng bansa at naghahanap ng solusyon, ay meron po tayong at least maibibigay dito po sa ating mga kababayan. Pero hindi ba natin napansin nabawasan ba ang pagdaong ng mga barko o yung mga biyahe ng barko dahil sa pagtaas din po ng ginagamit nilang petrolyo, Ma'am Eunice? When it comes to barko po kasi it's under Marina. But then again, Yes, actually opo. we're coordinating with Marina dahil marami rin pong dumadaing, no, na yung mga kababayan natin na nagrereklamo sa taas ng pamasahe, especially sa mga uuwi po ng probinsya. Yung ilang mga shipping lines po kasi ay nagtaas ng kanilang pamasahe. But then again, ang maaari lang pong ma-assure ng PPA sa parte po ng PPA, wala po kaming terminal fee increase, no? Bagamat hindi po kasi namin cover yung pamasahe ng barko. Pero sa terminal fee po, wala po tayong pagtataas. Ayun, Nason? Yung kumusta naman ang dating ng mga pasahero? Ito ang lagi nang dinadagsa. Mga barko kapag ganitong long weekend, long holiday, Ma'am Eunice? Actually, ang nakikita nga po natin, mga ganitong panahon ay Opo. marami na po yung mga nagta-travel. Pero sa ngayon po, dahil siguro sa epekto na rin, no, nitong taas presyo ng produktong petrolyo, sa ngayon po hindi pa ganun kadagsa yung mga tao, no, sa ating mga pantalan. Ayun. Ano lang mga pinapatupad po natin na mga changes? Kasi pag normal ang sitwasyon, okay ang dating ng mga pasahero. Pero minsan, pagka ganito ng long holiday, dumadagsa ang mga tao. Sa mga pagbabago po, ito po yung ni-launch namin, actually this week lang po ito, yung ORAS o yung tatawagin pong online reservation assistance system. Sa taon-taon po kasi laging ganito na ang daming mga pila, Yes. laging siksikan. Yung iba nauubusan na po, no, ng kanilang mga ticket. Opo. And si PPA GMJ po, nag-isip siya ng paraan para pagdating ng mga tao doon, sigurado na meron po silang ticket. So, ito po sana yung solusyon, yung online reservation assistance system. Sa madaling paraan po, ito po yung parang sa airport, no? Yes. Kapag pupunta po tayo sa airport, meron tayo pinapakita na boarding pass sa mga nasa gate po. Ito po kasi sa pantalan ngayon, wala tayong sistema when it comes to yung tipong ilang oras bago ang departure, wala pong ganon. So, ngayon po, ini-introduce po ito. Ang goal po nito, makaka-reserve na ng ticket yung mga pasahero bago po sila magpunta sa kanilang pantalan na pupuntahan. So, maganda po ito dahil sigurado na po na may ticket na kayo at hindi na yung, kumbaga, magbabaka sakali yung mga chance passenger po na tinatawag natin. Oo, mas maganda ang ganito. Pero meron kasing pagkakataon na kapag ganitong bagong pamamaraan,
ang daming hindi ba nakakaalam. Oo nga. Parang sa akin ang experience ko, 'di ba sa eroplano meron ng EGOV, ano ka doon Oo. kagawa ka ng account, 'di ba? Oo. Nangyari sa Before akin and yan. after. Oo, Oo. nung first time na ginamit 'yan, hindi ko pa alam. Kaya nung nandun ako sa airport, hinahanap na sa akin ng immigration, bakit wala kayong ganito? Hirap na hirap, Gawa ano? pa kayo. Naku, 30 minutes kaming. Dapat pala, Ma'am Eunice, yung introduction nito, yung pagpapakilala para sa paggamit ay at least mahaba yung lead time Naku. natin. Tama po yan. Actually, right now nga po, meron tayong siyempre, asahan na natin yung mga resistance dahil sa pagbabago and hindi naman po natin masasisi yung mga kababayan natin kasi for the longest time, nasanay po sa mano-mano nabili ng Yes. ticket, saka mano-mano na pila. So, with this po, 3-step process na lang siya. So, i-scan na lang po yung QR code. Next time po, we can discuss this ng yung talagang very thoroughly. Pero ang basically po, ang mangyayari po dito, scan lang nila yung QR code and then from there, fill up na po sila and then makakapag-reserve na po agad sila. So, yun na lang po yung papakita nila bale sa mga pantalan, yung kanilang oras pass o yung kumbaga parang boarding pass sa Yes. airport naman po. And we expect na magkakaroon po ng mga, of course, yung mga kababayan natin na hindi pa agad-agad na makakapag-login. So, meron po tayong mga help desk doon at saka po meron tayong mga itinalaga na tent para po sa mga kababayan natin na hindi pa makakapag-fill up kaagad-agad po. Na itong sa Batangas Port dyan Oo. sa Batangas City, itong mga nakakaraan, tama kayo, dapat nga may ganito na Kasi ginagamit yung mahabang pila para pasukan ng fixing, di ba? Ah. Unahin na namin kayo. Oo. Magbabayad kayo ng ganito. Kayo na mauna sa pila. Di ba, ma'am? So, masosolve nito yung mga ganitong mga ginagawang, hindi ko naman, sideline o negosyo? Negosyo, ginawa pong negosyo. Yun, opo. Tama po, kasi ang isa sa mga dahil digital na po ito, so hindi na po ito pwedeng ibenta sa iba. Kung mapapansin niyo po, tama po yun sa Batangas Port na meron tayong mga ticketing booth dyan. Ang haba ng pila actually, hindi po sa loob ng ng passenger terminal. Aha. Maluwag po yung ating terminal sa kami mga upuan po. Ang Yes. pila po nagiging kumpulan po dito sa bilihan ng ticket dahil nga po ito yung mga pasahero na hindi makabili online, may mga pasahero na dito lang bibili sa ticketing booth. So kapag meron na po silang ganito, yung QR code o yung oras pass na in-scan na lang nila at finilapan na nila sa bahay nila, dire-diretso na po sila dun sa sa gate o kung saan mang terminal sila pupunta. Anong balita natin sa pasahe? Kasi ang fuel talagang ang laki ng itinaas Oo. Meron ba tayong inaasahan? Anong balita nyo doon sa mga dumataong na barko sa inyong mga port? Kung sila ba ay may inaasahan ba tayong pagtataas sa presyo ng pamasahe sa barko? Nako, unfortunately, lahat po apektado talaga Opo. nitong pagtataas ng produktong petrol. Miski ako, hindi na ako maka-full tank ngayon sa halagang dating full tank. Oo nga. Pero sa ngayon po, ang ating pong monitoring, kasi ang shipping lines po under yan ng Marina. So may mga na-monitor po tayo ng mga ilang shipping lines na nagtaas talaga ng presyo na kanilang pamasahe. And of course, mararamdaman po ito na ating mga kababayan dahil yung dating pamasahe nila na ganito lang, of course may additional na. But then again, hindi po sa PPE yung pamasahe kasi when it Opo. comes to shipping lines. Pero ang assurance naman po namin sa amin po, di ba po may binabayaran sa sa mga terminal Sa na port. terminal fee. Sa amin po walang pagtataas naman because we're trying to help din talaga actually dito sa sa dinadanas natin ngayon na taas presyo ng produktong petrolyo. Oo, tama-tama. Kasi sa yung ka-up din, di ba? Nag-uba din sila. Civil aviation. Kayo ang nagsasakripisyo para gumaan-gaan kahit na mabigat itong pagtaas ng mga produktong petrolyo. Nakakahanap pa tayo ng paraan para mapagaan. At kung maganda ang port,
Ito naman ang tanong natin, Jen. Oo. Kung maganda ang port, kahit mahal na pamasahe, hindi ba parang... Ay, oo naman. At least, di ba? Totoo. Nakakadagdag ng kaluwagan ng loob ng ating mga passenger. Ngayon po ba ay maipagmamalaki natin ng lahat ng port? Wala bang magrereklamo na inconvenient naman dito, Ma'am Eunice? Sir Nelson, sa ating pong pagtatala, ongoing yung ating mga proyekto, no, sa Apo. ating mga pantalan kasi year-long po yan yung mga proyekto. But then again, pwede ko pong maipagmalaki naman yung ating mga passenger terminal. Katulad Yes. po dito sa Batangas Port, kung niyo po makikita, meron na tayong 3 convenience store dyan. Oho. Meron na rin po tayong mga restaurant dyan para hindi mainip yung mga kababayan natin. Coffee shop po sa mga nais magkape habang nag-aantay sa kanilang mga biyahe, meron na din po. At sa iba po nating passenger terminal, meron na rin po tayong mga areas. For example, yung mga facilities para sa mga may kasamang bata. Meron po tayong children's playroom and prayer room din po sa mga kababayan natin na Muslim. And of course, yung kadalasan talaga na nirereklamo dati po ay yung mga CR. Pero yan po ay inayos na rin po ng PPA. So, masasabi naman po natin na maganda na po yung ating mga terminal ngayon kumpara yung una nating mga, kapag sinabing port kasi parang Oo. madumi, di ba? Totoo, Pero totoo. iba na po ngayon, no? Malinis na po, saka maduluwag na po. Buti naman at kasi matagal na natin pala pinaplano. Matagal, sabi ni Ma'am Eunice, matagal ko na kayong iniimbitahan. Lagi kayo din tumutuloy. Kasi Opo, always ready ang Batangas Port natin. Anytime, actually, inaantay na nga po kayo ng port manager doon at itutour kayo. Dahil sa Batangas Port po natin, meron tayo doon yung mga sakayan para sa mga ayaw maglakad, free shuttle, saka po yung mga ayaw maglibot-libot. Ay, gusto maglibot dahil Opo. nga malaki po ang Batangas Port. So talagang pwede po kayo doong mag-shoot talaga at inaantay na po namin kayo. Ay, pero dapat i-schedule talaga natin yan. So, nakakahiya na kay Ma'am Eunice. Oo. Teka lang, yung atin namang yung atin namang digitalization, ano na pong update sa mga itong proyektong ito, sapagkat alam ko talagang desidido si GMJ na isakatuparan na itong digitalization sa mga pantalan natin, Ma'am Eunice. Yun nga po actually, ito pong digitalization, noon pa po ito, 2016 pa po ito, panahon pa ni ng dating administrasyon. So talaga pong matagal na pong pinupush din to ni PPA GMJ Santiago hanggang sa meron po kasi ilang mga resistance sa digitalization. So, ongoing po yung mga konsultasyon. And ito sa mga nilalaunch natin na oras, parte po ito ng digitalization para at least hindi na po maiwasan din yung mga fixer, yung mga abot-abot ng bayad, saka yung malinis po, no, yung mga corrupt sa mga kung saan-saan na nais gamitin yung pangalan ng Philippine Ports Authority sa pang-scam. So, maganda po kapag talagang digitalized na lahat. And right now, ayun po ongoing yung kanilang nakikipag-usap kasi po ito kumbaga whole maritime approach. So, hindi lang po PPA, merong mga shipping lines, merong mga marina pa, PPE, although ongoing po yung kanilang cooperation. Sana within this year, no, ma-aprubahan na yan at nang sa ganun kasi ang laking bagay ito, pati sa mga transactions at yung mga cargo natin, mapapabilis na yung turnaround, Ma'am Eunice. Tama po. Actually, dito sa aming port area po kasi ang office namin kadalasan nagkakaroon ng traffic dito sa mga turnaround ng mga trucks, di ba po? Nagiging traffic hindi lang sa mga pasahero, kundi pati na sa dumadaan along the area dahil po sa laki ng mga truck, no? So, kapag napatupad po itong digitalization, mas maganda po ito kasi nakaschedule na lahat, no? So, hindi na kailangang mag-aantay ng mga truck doon, hindi na matatraffic. Kasi sa basic na schedule na lang po sila pupunta. Kaya sana rin po, yun din po yung aming hiling na-aprobahan na rin po ng mga stakeholders at mga syempre yung mga coordination, collaboration with different government agencies at pong digitalization dahil malaking tulong talaga po. Ayun. Sana lang, kung sino man yung tumututol, sana alisin na yung pagtutol sa kapakanan at sa mabilis na usapan at transaksyon dyan sa bahagi ng PPA. Saka napansin mo ba, Nelson, ngayon padami ng padami ang mga cruise ship na dumarating sa ating bansa, no? Dumadaong sa mga pantalan natin. Sa ngayon ba, Ma'am Eunice, ilan na po yung mga port natin na ready na para sa mga international cruise ship?
Yes, madagdag ko lang po dun sa kanina digitalization. Nabanggit niyo po kasi Opo, na opo. sana nga wag niyang tutulan. Yun din po yung hiling namin because actually malaki po yung mawawala kasi sa Oho. ilang may mga negosyo kapag napatupad yung digitalization. Kasi let's remember, kapag po may digitalization na wala na mga lagay-lagay, wala Tama. na yung mga the other businesses. So ito po, digital na, mas direct na at wala nang maiiwasan yung kung ano mga sidelines yan. So sana po, hopefully, mapatupad po ito. When it comes to cruise ship naman po, gawa na rin po yung ating passenger terminal sa Siargao, sa Hubang, Aha. Port of Siargao. Pwede na po yung bisitahin kung matuloy po muna kayo sa Batangas. Opo. And ito po ay kumbaga may welcome center na rin. So Ayun. yung mga kababayan natin na dadating from the cruise ship, kahit po yung mga Filipino, pwede po silang may area po sila dyan. And then yung mga kababayan natin na mamamasyal lang at saka yung kahit yung mga foreigner, mababangha sila because inspired po sa parang Filipino design Itong design ng cruise terminal natin sa Siargao Island. So medyo parang bahay kubo po siya pero modern, maganda po, maganda talaga. Kasi nga naman yung Siargao, napakarami ng mga turista diyan dahil sa surfing, Di ba, Ma'am Eunice? Yes. Saka po marami ang nagreklamo sa taas ng presyo ng pamasahe ng airplane papuntang Siargao. So we're encouraging din our kababayan na try naman nila magbarko, 'di ba? O kaya Tama, gamitin tama. yung mga ports natin papuntang Siargao dahil ma-enjoy din naman nila yung view 'di ba? Papunta dun sa Siargao. Siyempre, Maiba of course, naman. mas matagal Totoo ka, sila. Ma'am Eunice, kasi yung bibiyahe ka ng papunta ka ng Hong Kong o ng Singapore, mas mahal pa na bibiyahe ka ng papunta ng papunta ng Siargao galing Manila. Tama po. Saka ang Oo. pagkakaalam ko parang wala na ata mga flight sa Manila, sa Siargao, but nasa Clark na. But then again, dito po, merong nilaunch ang Tugo na ruta mula Manila Northport tungong Siargao. So medyo parang mga 2 hanggang 3 araw, nasa Siargao ka na. Wow. Although, mas mura po. At saka, hindi na po ito ganong kasakit sa ulo yung pagpapalipat-lipat pa ng airplane at Tama. terminal. Try na natin yan. Diretso na sa island. Oo. Tama. Nagpatahi na po kami ng trunks ni Nelson Diyan namin gagamitin. May kwelyo. Panahon na po para isuot yan, Sir Jen at Sir Nelson. Yes po. Kulang na lang sa amin yung paddle. Yung paddle na rin, di ba yung board? Meron na doon. Pagdating Oo. natin doon, nakahanda na. Doon tayo mag-rent. Oo. Diyan pala sa North, Manila North Point ang sakay. Siargao ganun. na. Maynila lang pala. Malapit lang pala. Ay, nako. Anyway, Ma'am Eunice, Dito baka po may sa Manila Northport. pakiulit po. Madali na po. Dito po sa Manila Northport, meron na po tayong sakayan na Northport, pa-Siargao. yes. Para mas po siya, laking tipid talaga kumpara Oo. sa mag-airplane po kayo. At ito pong barko, at least diretso na sa island. Ayun. Ilang hours po? Ilang hours yan, Ma'am Eunice? 2 hours daw 2 Usually days. po, 2 to 3 days 3 days. Pero, Ganon, may mga stopover naman po ito sa iba pa nating mga isla. At least nalibot nyo na rin po ang buong Pilipinas. Ayun, At maganda. mas mura. Ay, Sige, nako. ikasa natin yan. Ayusin na natin. Ma'am Eunice, ang inyo pong mensahe sa ating mga taga-subaybay, lalo po ngayon, mahaba-haba po ang bakasyon para maging safe pong ating mga kababayan. Naku, nakakaingit nga po yun, yung mga may bakasyon na yan. But then again, maraming salamat po Sir Nelson, Sir Jen, sa pag-invite po sa amin para makapag-remind sa ating mga kababayan, especially po yung mga luluwas sa tuuwi, bagamat in-expect po natin na 2.46 million yung luluwas this year. Pero nakaano pa rin po yan, depende pa din, kasi estimate pa lang po yan, saka projection. So, depende kung ang mga kababayan natin ay isusuong ba nila yung malaking pamasahe sa bus and then papunta sa mga terminal natin at saka pamasahe sa barko. So, ito po ay pa rin, kumbaga pending pa din itong 2.46 natin na inaasahan. 2.46 million yung projected po natin kumpara sa 2.41 million na pasahero last year. Ngayon po, nakahanda naman po at naka-full alert na ang Philippine Ports Authority. So, pangunguna po ni PTA General Manager Jason Chanco. Nag-launch na rin po kami ng soft or initial launch nitong
tatlong oras yung Scan, Choose, Reserve na paraan po ng online reservation bilang tulong na rin po sa mga kababayan natin na nag-aantay ng napakahaba at pumipila para magbaka sakali sa iisang ticket. Tapos pagdating doon, usually wala ng ticket. So sa pamamagitan po nito, meron na pong online reservation kahit po nasa bahay, nasa opisina, po pwede na silang mag-scan at mag-reserve. And last na lang po sa mga magdadala po ng mga food babies, syempre mahaba ang bakasyon. So yung mga may kasamang aso, pusa, at saka po ilang mga pet, dalhin po nila yung veterinary health certificate para wala pong abala dahil hinahanap po yan sa barko. At huwag na rin po magdala syempre nung mga ipapasalubong pa yan na balispong at saka yung mga matatalas na bagay, bawal po yan, at saka po yung mga pwedeng magliyap. Ayan. Ma'am Eunice, salamat po. Magandang hapon po sa inyo. Mga kababayan, ang atin po nakapanayam ang tagapagsalita po ng Philippine Ports Authority, si Ma'am Eunice Samonte. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. At kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sakyang pandagat, gaya po ng barko, roro, ferry, iba pa? Panoorin niyo po ang paalala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drewry Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Salamat po ng marami, PPA, at gamit po ang inyong mga remote control, i-scan po ang Net25 sa yung TV menu at pagkatapos ma-scan, piliin po ang Net25 HD mula sa listahan ng mga channels. Let's net together na sa panonood ng mga programa, lalong-lalo na po ng Saganang Mamamayan. Ayan, bahagi pa rin po ng ating espesyal na pagtitanghal sa araw na ito. Nason, gaya ng ating sinabi, dapat talaga ay nagiging bahagi na ng ating kampanya pangangalaga sa kapaligiran. Ngayon po ay kasama natin sa loob ng studio si Miss May Chato. Siya po ang campaign specialist ng Oceana. Yan. Ma'am May, bumati po kayo sa ating mga taga-subaybay at ating po mga taga-panood. Magandang araw po sa inyong lahat at salamat po sa pagpapaunlak ninyo dito sa advokasya namin po. Ayan, opo. Pag-usapan natin, Oceana muna. Ano po ba yung Oceana? Lagi ko po itong narinig eh. Pero ano ho ba ang Oceana, Ma'am May?
Ang Oceana po ay largest international advocacy organization solely focused on marine conservation. So nagsusulong po kami ng policies, science-based and legal policies po para dun sa pangangalaga sa ating karagatan. Ang ano po namin, may 5 kampanya po kami ngayon. Unang-una yung Restore Mangrove Forest na nililid ko po. Meron kaming vessel monitoring, yung Defense of Municipal Waters at yung Fish and Nutrition Campaign. And yung Panaon Island, implementation stage naman na yun. So, meron po kaming 10 global offices across the world, and our headquarters is in Washington, D.C. Yes, opo. So, basically, ito po yung sa pangangalaga ng ating karagatan. Karagatan po, marine conservation talaga siya focused. Pero sa taon na ito, ang inyong focus ay mangroves, tama po ba? Hindi po, kasi lahat po ng nabanggit kong kampanya, Sakop ninyo. nasasako po namin, tsaka ginagawa po namin siya sa taong to. Ayun, so, so, depende po dun sa, magkakasabay po lahat ng kampanya Magkakasabay. Si Ma'am May lang ata, ang concentration nyo dun sa Mangroves. mangroves. Ayun. So, nagkalinawan na. Kaya sa mangroves lang po yung Ayun, yung sa focus inyong, ko. yung topic ninyo. Ayun, oo. Teka lang, curious lang ako, ang mangrove po ba sa kabuuan ng ating bansa, kamusta na? Medyo maganda pa po ba ang mga propagation nitong mangroves, Ma'am May? Nakakalungkot kasi may rapid decline siya over the years. Ganun po? From 500, it's down to approximately 300 hectares na lang ngayong mga panahon to. About 50% po. May mga naman ongoing efforts, pero hindi pa talaga na ibabalik yung 500 hectares. Yun po yung ginagawa ng paraan namin sa Oceana. Kaakibat po yung mga kasamahan naming organisasyon sa Global Mangroves Alliance Philippines. Kasi lagi tayo may nababaltaan nasan, di ba? Mga LGU, mga NGO din na merong mangrove planting, pero sa kabila pala nito, decline po ngayon ang mangrove? Opo, kasi over the years, because of developments along the coast and also for human activities and climate-induced disasters. Katulad ng mga yung reclamation, Ayan, reclamation po, kasi yun. natatabunan. Mga Pero hindi ba po mangroves. pwedeng i-incorporate yung mangrove development sa reclamation? Hindi talaga siya... I don't think it will work because po yung reclamation is tatabunan po niya yung di ba? So yung mangroves along the coast will be wala. greatly affected. Ayun, oo. Gaano ba katagal ang magpatanim o magpatubo? Doon talaga matatag na Magbuhay. matatag Magbuhay ng isang mangrove. Years po yung bibilangin natin eh. Hindi ko lang maano yung approximate years kasi iba-iba po yan. Depende dun sa mga species. Pero ang sinusulong po namin is yung pagtanim ng tamang species sa tamang zone. Lugar. Sa tamang lugar. Kasi pagka hindi compatible, Hindi po siya magsusurvive. Ayun. So, meron palang mga ganon. Kaya, ang nangyayari dyan, gaya na nabanggit mo, marami kang nakikita, May nababalitaan. mga campaign, Siguro, doon lang sa event na nagtanim. launching, yes. Pero afterwards, Hindi na siya na, kasi hindi magsusurvive. nag-grow, Katulad nung may mga example kaming nakikita online na nagtatanim ng yung Rhizophora species, yung mga roots na nakaganon. Doon sa may tubig, sa seagrass tinatamaan. Tapos hindi siya magsusurvive kasi hindi siya resilient na species. So kasi maliliit lang yung trunks. Yes. So dapat nandun siya sa bandang So, likod walang ng tubig masyado. So pag may current, aanunin lang pala yun, Rin po, lalo na kung mali nga yung dapat zonation, tapos yung species po. May mga experts po tayong makakatulong dyan kung anong pag-identify, kung ano yung dapat nasa shore. ayun. So, kailangan bago maglunsad ng ganitong project, ang isang LGU o sino mang grupo, kumukonsulta muna. May consultation po dapat dun sa experts. Kasi sayang po yung unang-unan. Sayang yung mga seedlings. Pangalawa, sayang yung effort. cost. Sayang sa makatwid, sayang Lahat po yung pera. Pati effort, tama. Good. Ilan po ba ang species na mangrove? Marami po eh. Sa Yung Pilipinas po ng expert, yung yung Suneracia, yung may trunk, tapos yung roots niya, yung pag ganun. Kasi po, yung kaya siya... Sa part ng marami Pilipinas natin makikita ito, mga kadalasan. Sa
all over the Philippines po. Meron po yung siya. karaniwan na makita natin, may Oo. marami. Ang ano lang doon, ang wisdom lang kasi doon, kasi yung Soneracea na species, malapad yung trunk. So kahit na bagyuhin siya, kasi yun naman yung Matibay. ano ng mangroves, di ba? Buffer. Yes. Oo, so matibay po siya. Tsaka yung root system niya, yung pag-ganon, malalim. Tsaka, At saka palawak. Oo. Ayun. Kasi yung isang species, yung bakhaw na tinatawag Rhizophora, maliit yung trunk, although maano yung root system niya, pero hindi siya nakaka-withstand nung ano kasi nga Pag may mga so may may mga Ayan. mga ganun pong dynamics pag nagtatanim ng mangroves, kaya dapat po okay naman yung effort. Opo. Kaya lang para hindi masayang yung effort, mas magandang magkonsulta muna doon sa experts kung ano yung dapat, kasi iba-iba din doon sa areas eh. Ayun. Ang pinakamalapit na nakikita ko to, Nelson, yung sa may Lapachea eh. Doon sa may Parañaque. Lapachea. Opo, di ba meron dyan, may mga kung ano pa dyan bird sanctuary na may mga mangrove Di ba? Oo. Kasi po yung yung mangroves, talaga siya, nesting ng mga birds, migratory birds, because of its canopy. Yes po. Dense po yung yung canopy niya. So, yun, pumupunta doon yung mga migratory Pero birds. napansin ko, Ma'am May, no, hindi lahat ng part ng shore ay may mangrove. Sa natural setting. So, ibig sabihin ba nito ay hindi ko may tabing dagat, pwede tayong maglagay ng mangrove dyan? Dapat po yung assessment, may assessment po yun kung ano. Kaya nga yung sinusulong namin, inuunahan ko na po kayo, sinusulong talaga namin yung pagtatag ng local coastal greenbelt zones. Kasi po may Greenbelt Zone. local and actually meron kaming two-pronged approach na. Yung greenbelt zones yung pinupush namin eh. Una yung National Coastal Greenbelt Act na sinusulong namin ngayon sa Kongreso. Opo. Bills Talaga po isa siya. sa batas na po. Gusto Isa sa niyo? batas. Oho. Tapos yung local naman, we reach out to LGUs to establish their own local coastal greenbelts while waiting for the national law to be passed. I-identify na nila. Identify na nila, may rapid assessment sila, ano yung mangroves, At saka siguro, dito dati meron. Parang gano'n, ma-identify mo na. ma-identify kung mo, nasaan, ito yung Yung pwedeng, dati, ganito. So greenbelt po yung hindi lang mangroves kasi yung greenbelt. It's a 100-meter wide strip of mangroves and beach forest species. So hindi lang yung siya, tapos ang po niyan, ang purpose po niyan is to serve as buffers for storm surges. So mas malapad po siya, 100-meter wide. Ayun. From sea towards land. Siguro i-inform natin ang ating mga kabayan. Ano bang importansya ng mangrove, Ma'am May? No? Bakit ba ang gusto natin ipalawakin ang mangrove po sa Pilipinas? Ay marami po siyang importansya. Siya talaga yung underrated, tinatawag ko underrated trees. Opo. Unang-una, for food security and fisheries. Healthy mangroves means healthy fisheries. Kasi nga po yung root system niya, pinapamahayan ng mga marine species. Okay. Doon po yung Opo. spawning grounds ng mga isda, ng mga crabs, ng mga So nakakatulong po 'yon sa food security and also sa livelihood po ng mga fisher folk. Opo. Pangalawa, climate mitigation. Kasi it absorb carbon sink po kasi siya, yung mga mangroves. It absorbs carbon 5 times than the terrestrial forest. So, and then ang pinaka-importante po noon yung sa protection of the vulnerable coastal communities because of its root system, it can prevent soil erosion along the coast, and most of all, it can shield the communities from storm surges and other typhoons. So parang buffer zones po siya dun sa So yun lang po yung ilan sa mga pwede nating i-cite na benepisyo ng mangroves. Maliban pa dun sa economic benefit like sa ecotourism. Yes po. Tama na ang dapat na active dito yung community, Kasama po dun sa, yung community po talaga, dun sa sinusulong po namin na batas, may part po dun yung mga people's organization, CSOs. Ayun. Kasi sila po dun yung nasa ground. Kasama po sila sa pag-implement nung At saka, sa Boracay, baka napuntahan mo na ito Meron dyan part na mangrove sa Meron ba likod. dyan? Oo. Kasi doon sa face, Hindi dito sa mga beachfront, doon sa likod. May mangrove area yan. Tapos nilagyan nila ng walkway na pasyalan ng mga turista. Hindi ko So na ecotourism po yun. Ecotourism. So makakadagdag din siya sa
turismo. Oo. So livelihood po yun sa mga Livelihood. sa mga Yes. people underground sa Opo. communities. Napuntahan niyo na po ba yung sa Boracay? Hindi pa po. Punta po tayo bukas. Yung napuntahan ko na yung sa Del Carmen, Siargao. Siargao, Kasi okay. Siargao, we know Siargao, surfing. Pero dun sa Del Carmen, nanalo, po yan, world acclaimed. Like, na-declare po silang Rams. Ang lapad po ng mangroves nila doon. Ang ganda. So itong nakaraang araw, ang alam ko, nagkaroon kayo ng launching ng programa para po dito sa mangrove. Ma'am May, pakikwento nyo nga po sa ating mga kababayan. Opo. Nitong March 24 to 26, nagkaroon po kami ng Philippine Mangroves Conference. Diyan lang sa Microtel. Pinag-uusapan po doon, hindi lang naman yung Greenbelt, but other innovations and other areas of work towards Opo. mangrove conservation. So iba-iba po 'yun. May pinag-usapan din doon yung marrying of the green infrastructure with mangroves at the forefront. Tapos yung coastal green belt nga, tsaka yung sa blue carbon. So may mga ganun po siyang topics doon sa Ito po yung binabanggit ko, yung Boracay Lugutan Mangrove Park. So pwede kang maglakad dyan. Makikita, pa-picture-picture ka. Pero lalaki na ng mangrove niya. Oo, matagal na Kasi siya. talagang Matagal years na siguro ang mga years taon yan yan. po. Yes. Kaya ikaw ngayon, pag nakita mo yan, maengganyo ka rin na, maganda palang may mangrove sa lugar namin. Malamig eh. Tsaka, yun nga, gaya na nabanggit ni Ma'am May, maraming benepisyo sa komunidad. So ano pa po mga nakalinya nating programa, Ma'am May, sa Oceana para kung ang pag-uusapan natin na itong mangroves. Opo. Yun po, sinusulong po talaga namin yung pagpasa nitong batas, yung National Coastal Greenbelt Act. Opo. Sa ngayon po, meron na siyang 4 na final sa House tsaka 3 sa Senado. Para po magkaroon ng rationalization nung lahat ng mga laws at saka yung mga efforts on mangroves restoration and preservation. Kasi ang nangyayari po ngayon, marami po tayong batas, mga PD pa nga yung iba, governing the mangroves, but nothing really for holistic of mangroves. And since Oceana is a policy-based organization, Opo. ang sinusulong po namin is yung talagang pagpasa ng national law. Yes, And po. at the same time, we are also reaching out to local government units along the coast, yung local coastal governments, to pass its own ordinances. Ordinances for the establishment of local coastal greenbelt zones. Pwede nating makausap dyan yung asosasyon ng mga municipal. League of Municipalities. Sa ngayon ba, Ma'am May, meron kayong mga munisipyo o probinsya na nakikita nyo dapat talagang, kumbaga, ito ang focus natin para mabuhay ang mangrove? Hindi naman lahat kasi may dagat. Yes no? po. Hindi po, coastal, talaga yung focus namin is yung coastal LGUs. Yes. As a matter of fact, as of now, we have na 92 LGUs na may nakapasa na po sila ng ordinance. Ayun. Establishing coastal greenbelt zones. Tapos yung DILG, I think it was last year, July, nagpasa po sila nung DILG Memorandum Circular 2025-066. Ito po naglalaman ng guidelines on the establishment of local coastal greenbelt zones. Kaya nga nitong nakaraan naming conference, maraming LGUs, coastal LGUs talaga, ang interesado para guided po yung pag-restore nila sa mangroves. So yun po, as of now, tapos maliban po dun sa LGUs na kumukuha kami ng mga ordinances, nagpa-partner din po kami para dun sa capacity building naman at saka dun sa management plan nila. Like the one we did in Bohol last year. So habang wala pa siguro yung national law, malaking bagay na sa Yes, mga po. local government units, Ma'am, kasi sa local, sa LGU. Sila rin naman na mag-implement. Sila Tsaka mabilis din, sa kanila, para mabilis sa national law. Nako. Ang Pero totoo niyan, kailangan lang po natin talaga nung batas sa national para mas comprehensive. institutionalized. Ano man ang mangyari, few years from now, nandyan na kagad. Oo, tsaka para po yung LGUs, hindi na Guided sila mababurden on their own. May mga funding provision na from So mga ilang years pa ang kailangan natin siguro, Ma'am May, para, di ba, sabi nyo nga, decline na, no? So para mabawi natin yung dami at lawak ulit ng mga mangrove sa Pilipinas. Hindi ko po maano siya ng
ilang years Oo. kasi marami pong mga issues na kunyari magsasabi tayong 10 years, kung sa 10 years na yan may pong sumingit na reclamation, may sumingit po na earthballing, alam Yun. niyo yung earthballing issue. So hindi po natin alam na kung kailan natin siya gagawin hanggang maabot natin yung target natin na restoration of the 500 hectares. Importante, simulan natin ngayon. Masimulan agad. Simulan po natin ngayon. Tsaka yung raising awareness lang on the importance of mangroves, not just for those who are living along the coast, but also tayo din, na nandito sa Manila, na malayo naman tayo sa Baka kami nanonood ngayon na LGU, barangay na nasa coastal. Ano ang pwede nilang, gusto nila makipagkonsulta sa inyo, Ma'am May, para sa mangrove planting sa kanilang area. Ano po mga dapat nilang gawin? Yung naman po, yung mangrove planting, kasi sa Oceana, wala po kaming programa doon sa mangrove planting. Okay. Wala po kaming programa doon kasi kami talaga policy-based. Policy-based, So, nandun yes po. kami doon sa pag-aano ng policy, saka na sila mag-implement ng plan. Opo. So, we would advise that they, yung mga nasa coastal communities, LGUs or POs, to get in touch with the state universities in their area. Ayun. Or yung mga partners po namin, mga experts na yun talaga yung ginagawa nila. Yun, Yung training of trainers na paano mag-propagate ng mangroves, ano yung Ayun. tamang Marami na po kaming, may mga partner LGUs po kaming, yun yung focus. Yun. So pwede silang online siguro sa pages po ninyo na makipag-coordinate po sa inyo, Ma'am May. Pwede naman po, para Ayan. ma-connect po namin sila dun sa network po namin. Ayan, para tama yung approach. Baka sabi niyo, sayang yung effort, Sayang Mali po. pala yung paraan ng pagtuturo at paggagawa Saka yung pera, sayang. Yes. Nako. Nakakatuwa naman. Sana, Ma'am May, ay lagi mo kami madadalo para ang ating Sige po. mga kababayan ay nabubuhay yung kanilang entusiasmo, Nelson, sa pangangalaga ng ating kapaligiran, Pagiging makakalikasan. Yan, mangrove pala itong ating napag-uusapan. Ma'am May, ang inyo po mensahe sa ating mga taga-subaybay sa pamamagitan ng telebisyon at saka ng social media po. Ako po'y naghihikayat sa mga manonood na sumama po sa aming advokasya na protektahan po yung mga mangroves. Kasi po, kumbaga, protect what protects us. Yun po yun. Meron po tayong paraan, like una yung sa local coastal greenbelt zones. Pangalawa, yun po yung pagsulong ng national law. Kailangan po namin talaga inyong tulong para po sabihan yung mga representatives ninyo sa inyong distrito, kung nasa coastal LGUs kayo, na ipasa na yung batas na nakabinbin po ngayon sa Kongreso. At pwede po namin kayo ding isama sa aming advocacy. I-connect po namin sa aming mga partners para po dun sa mga ibang mangrove activities naman po na hindi, mangrove protection activities na hindi naman po siya policy-based. Ayan. Ma'am May, marami pong salamat sa inyong oras, ha? Thank you po. Mga kaibigan, ang ating po naging panauhin ay si Miss May Chato, ang campaign specialist po na Oceana. At ang ating napag-usapan, may kinalaman po sa mangrove. Ay, nako. Napakahalaga nito. Tayo, daming problema ng bansa natin, pero huwag natin kakalimutan, yung environment, yung ating kalikasan, ay kailangan din ng atensyon natin. Kasi pamatagalan yan eh. Yan. Ay, nako. So, yan na po naging kabuuan ng ating palatuntunan. Salamat sa inyo, Nelson. Salamat din, Jen. Ayun, bakasyon muna tayo. Ito na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Ang programang paborito ng bayan. Dahil ngayon po ay Friday. And see you on Monday. Happy weekend. Bye!